time to all our friends and Kapuersa viewers who are watching right now. A Wall Street report suggests remote workers may face more layoffs than on-site employees. I spoke with an HR expert, Mark Kelvin Espinosa, who noted that many companies are moving toward full on-site or hybrid work setups. Karamihan din talaga ngayon is nagche-change na ng on-site or at least a hybrid setup. So, umuunti na rin talaga yung mga remote setup lately, lalo na, alam mo yun, um, marami na rin kasi na ibang kumpanya ang nagsimula na ng fully on-site simula nung January pa. So, ngayon na halos nasa kalagitnaan na tayo ng taon, nakikita ko na mas dumadami pa yung nagiging onsite kasi ayun na yung nagiging trend din ngayon. At kung para din siguro maging patas din sa mga nag-o-onsite na ibang departamento sa isang kumpanya. Kasi may ibang departamento sa ibang kumpanya na talagang onsite talaga na kailangan nila mag-onsite araw-araw. At may iba rin naman na pwede ring ang remote setup. So ayun, siguro ayun yung nakikita rin ang dahilan ng kumpanya na kaya gusto nilang ipa fully on-site na lahat ng empleyado. Kasi para maging patas din sa ibang nag-o-onsite simula nung unang ang unang buwan ng taon na to. Spinoza talks about job security and options for freelancers and contractors, suggesting they look for nearby jobs and know the benefits while also mentioning the possibility of remote work due to current traffic and economic challenges. Siguro kung mga tulad ng mga sabi mo na independent contractor or mga contractual based na empleyado. So, nasa sa kanila yun. Kasi may ibang contractual based naman na may allowance na ibinibigay or transportation allowance sa kanila. At may iba rin naman na hindi. So, siguro ang may papayo ko lang sa kanila ay depende yon sa kontrata or mga benefits na natanggap nila. Kasi lalo na kung malapit lang naman ang kanilang opisina sa kanilang tirahan, so sa akin okay lang kung malapit lang yung tirahan. I mean, around 10 to 20 minutes lang naman yung biyahe. So I don't think na mahirapan sila. Pero kung kunwari ang bahay nila nasa Cavite tapos ang opisina nila nasa Cubao. So sa akin talagang malayo yun. Tapos kung araw-araw, tapos talagang siguro i-consider ko na talaga na maghanap na ng iba kasi na fully remote or kung kaya mas malapit sa He further added that the location of residence is also one of the recruitment factors being considered by the HR professionals. or bago pa man namin sila tawagan, titingnan talaga namin yung lokasyon ng isang empleyado. Kasi pwedeng pwedeng malayo sila tapos pumayag sila doon sa trabaho pero sa mga susunod na araw baka mag-resign din sila. At the end of the Zoom interview, Espinosa concluded by suggesting that job seekers should leverage their networks and connections to expedite their job applications. Maghanap sila ng or sumangguni sila sa kanilang mga kakilala kasi ang referral talaga is malaking factor when it comes to looking for another work. So lalo na kung kakilala mo yung isang tao at nakatrabaho mo noon ang isang katrabaho, isang malaking bagay talaga ito upang ikaw ay matanggap sa isang trabaho. Lalo na kung ang kumpanyang ito ay isang pangmalakihan or isang multinational company. That was a glimpse of our Zoom interview with Mark Kelvin Espinosa. I recommend watching Artist Originals Uncut to gain full insight. Once again, this is Artie Bautista bringing you fast track and global Artist Originals. Have a perfect time, everyone.